nagsasabayan yung justification at saka yung sanctification. Kasi, Lumilim ka kayo, baka maluto ka dyan. okay yan. Okay yan. Mamaya na lilim. Imagine mo yung justification, yung justify ka niya. Kaya nga. Binabayaran niya yung ano, yung kasalanan. Kaya nga ang ganda ng Roma chapter 2 verse 13. Maganda Yung ganda sa Romans chapter 8 verse 1. verse 1. Oo, pasahan muna natin yung teksto ngayon. Chapter 2 verse 13. Mamaya, yung 8 verse 1. Yung ano nga na? Chapter 8 verse 1. Chapter 2 verse 13. 13. Yung 8-1. Andyan din. Or umpisan sir sa 12. Sapagkat ang lahat ng nagkasala ng walang kautusan ay mga papahamak din ng walang kautusan. At ang lahat na nagkasala sa ilalim ng kautusan ay sa kautusan din sila hahatulan. 13. Sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang mga gaganap sa harapan ng Diyos, kundi ang sisitalima sa kautusan ay aaring mga ganap. Sa English nga pastor kung ano, kung pakinggan ko. Maganda sa English. Sa 13. Sa 13 sabi niya, for the hearers of the law are just before God. Okay? Pero ito maganda, itinihin niya. But the doers of the law shall be justified. Yan. Tumutumbok ito yung sa sanctification na justification na sinabi ni pastor kanina. So, ganda no? Kaya nga huwag tayong magkasala. Bakit ka magkakasala kasi? Oh, yeah. Alam kasi natin yung kautusan niya kaya hindi tayo nagkakasala. Kaya yung sinasabi na once saved, always saved, hindi lang siguro nila nauunawaan yung sinasabi nila. Kaya pinahintulutan nila yung miyembro nila na kahit makagawa o makakagawa ng pagsalansang, yun yung pinaninindigan lang nila. Sabihin, pagkakasala na, pinapahirapan mo si Jesus. Tama yun. Tama. Alam mo ba nung sa sacrificial system ba? Kaya nga pagpatay-patay ng hayop yung utos ng Diyos na pamamaraan kung prerequisite para maghingi ka ng tawad eh. Kasi imagine mo yun, kung ikaw kakatay ka ng hayop, mabigat kaya yun sa loob. Mabigat yun. Nadagsan mabigat sa dibdib yung ano ka. Eh, tupa pa naman. Kaya yun, kaya nga ganun yung inumpos niya kasi para wag kang magkasala hanggat maaari. Kasi alam mo, pag nagkasala ka, kailangan mo mag-offer ng hayop eh, para humingi ng tawad. Mabigat yun. Mabigat yun. Paano kung wala akong ano, ayaw Tupa. pa, mahirap ako. Wala akong tupa. Kategory naman kung di ba? Hindi mo kaya ba? Magiging manok na lang, Elder. Ibig sabihin, pag mayaman ka, mas malaki yung bibigyan. Oh, Pero tupa. ang kasi ito talaga, ang pinaka-prescribe kasi talaga yung tupa. Ngayon, hindi basta tupa. Ito ay pang-ilang taon, tapos walang kapatid. Kasi ito ay itinuturo niya ang Panginoon. Foreshadowing yun eh. Foreshadowing for things to come. Yung parating na Lamb of God. Things to come. Blameless yun, walang kasalanan, walang Hindi rin pilay. Kaya tama din yung sabi ni Brendo na yung pag-offer nga ng sakripisyo noon sa isang mga taong mahirap. Ito nga yung wala ni Jesus Christ eh, Colossians chapter 2 verse 14. Ito yung sinabi niya. Dahil ginanap na niya ito. Na tinawi ang usapang nasusulat sa mga palutuntunan laban sa atin na hindi naayon sa atin at ito'y kaniyang inalis ay pinakusap. Sa English nga pastor? Ano ba yung King James? King James yan? Chapter 2 verse 14.
blotting out. Sabi niya, blotting out the handwriting of the ordinance that was against us, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to the cross. Nilig. Yeah. Ano to maganda yung yung pagkasabi niya. Yun yung parang mabigat nga sa kanila noon dahil sabi ni Alden, kung mahirap ang isang tao pagkasala, kahit ipagbili na niya yung lahat, Pwede magtupa. ipagbili na niya yung, Kasi talaga oo, pagbibili, wala namang iba. walang iba, dapat sundin talaga. Kasi hindi ka naman pwedeng mag-offer ng iba. Kasi ang tupa lamang ang Narapat talagang Nararapat. nararapat. Pero pwede yung iba. Pero pwede yung iba. I mean, pwede, sila, pero mas prefer sana yung tupa noon that time. Ang kon kasi, di ba, may mga ibang mga pan nila. Kasi yun nga, di ba yung nung nagalit si Jesus doon sa templo, bakit nyo ginagawang kalakalan itong templo, sabi niya, di ba? May mga, doon ba may mga tao, di ba? 23 verse, Actually, magkakaalaman naman yan pagka hindi na tumutunog yung bell nung high priest eh. Pag hindi na tumutunog yung ano, namatay na yung priest na nag-wisip ng dugo ng offering mo. Hindi tinanggap ng Panginoon yung ano, di ba? Kaya nga may bell yung high priest pagpasok na sa most holy place sa tabernacle. Pagpasok na sa most holy place at di tumutunog yung bell. Kapag tumunog yung bell, alam nila buhay pa yung priest. Pero pag di na tumutunog yung bell, bisa yung patay na, kaya may lubid yung nakatali sa high priest that time, di ba? So, tupa man yan, kalapati man yan, magkakaalam mo tinanggap ng Panginoon yung offer mo. So, magkakaalam, Diyos ang magsasabi, di ba? Yung concern, yung ganun na senaryo kasi yun yung ginagawa sa isang taon. Ay, yung once a year. Once a year, yun yung tinatawag nila na Yom Kippur. Oo. Ngayon, kailangan nila pagpasok niya kasi minsan lang pupunta siya sa most holy place. Minsan lang yun siya sa once a year. Pagpasok niya doon sa loob ng ng most holy place, kailangan nila nalagyan ng rali. Yung by one. At yung damit niya, talagang meron yan yung mga maliliit na bell na sabi ni ni Sir na. Tumutunog. Kasi yun, hindi yan naglalakad na buong kampamento ng Israel. At habang naglalakad doon, hawak yun nila yung dulo ng tali. Kasi pagka wala na silang narinig, ihilahin na nila yun. Ibig sabihin, yung kanilang tinanggap, ibig sabihin, mamamatay ang kampamento, wala nang kaligtasan, hindi yung kanilang kaligtasan, tawag na yung kasalanan. Kasi Yung high priest na pumasok. yung kanilang Prerequisite yun sa paghingi ng tawad sa Diyos. Yung pag-uali ng dugo ng hari para mapatawad. kaya yun yung pahirap talaga sa tao noon, nagpapahirap talaga yun noon. Pero ang masaklap nito kasi, ito yung sinasabi nila, yung talata na pinabasa nila. Ito yung talata na pinag-ano nila na wala na yung Sabat, wala na kasi pinabot yan ay pakos. Pero hindi yun. Hindi nila nabasa yung sa Revelation 21 verse 8. So, nililihasan na nila yon. Yung mga once saved, always saved. O yung ibang mga religion. No. Hindi na nila binabasa ito. Kaya, iyon na lang ang kanilang sinasabi. But the fearful and unbelieving and abominable and murderers and warmongers
and sorcerers, and idolaters, and all liars shall have their part in the lake, which burneth with fire and brimstone, which is the second death. Paano ito? Napakalinaw naman ito. Yeah. Once saved, always saved daw eh. Kahit may ugali ng ganito, yun yung ina nila. Yun yung mabigat sa kanila. Kasi daw, sabi nila, yung mga naniniwala sa gano'n, ay di salvation by works na kayo kung ganyan. Yan yung kanila. Yan. Hindi kapatid. Meron kaming faith doon sa saving grace ni Jesus Christ. Pero magiging lawless ka kasi kung hindi ka susunod doon sa kanyang batas. Kasi ang pinanindigan na sa yung Romans 3:28. Romans 3:28. Pero kung siya uunawain natin yan. Kasi para ka nang may Diyos pero wala kang ano pa yun? Meron kang Diyos pero walang kautusan. Parang gano'n eh. Meron pwede bang gano'n? Pwede gano'n. May Diyos pero hindi kanya pinakikialaman, parang gano'n. Hindi rin sila nakikialam sa Diyos. Wala lang. Verse 28 manong ano? Gusto. Kaya nga maipasisiya natin. Maipasisiya natin. Therefore we conclude that a man is justified by faith without the deeds of the law. Oh, yan yung pinaninindigan nila. Sinabi. Pero ang 31, sir, basahin mo naman. Do we then make void the law through faith? God forbid. Yea, we establish the law. Ayaw nilang basahin. Mabigat kasi ito sa kung halimbawa ako ay sinasabi ko na wala nang kautusan. Mabigat ito na babasahin ko at tanggapin ko. Kasi dito mababali yung kaya talagang pagka sinabi mo na wala nang kautusan Mabigat siya. Walang kautusan. Para God forbid, sabi ni Pablo. Iwawalan kaya nating kapulutan ng kautusan sa pamagitan ng pananampalataya? Huwag nawang mangyari. Kundi pinagtitibay pa nga natin ang kautusan. Grabe. Bumigay sa 28 eh. bumigay siya doon. Ang kautusan kasi yun yung pagmamahal. Kasi tama nga yung 28 tulad natin nung makasalanan tayo, nadinig natin ang ebanghelyo, tinanggap natin, wala pa man tayong gawang kautusan wala pa, pero na-save na tayo, wala pa tayong ginagawang masama, ay mabuti, wala pa tayong ginagawang kautusan, so save na tayo dahil tinanggap natin, offer yun, tinanggap natin. Ngayon nung tinanggap natin, pinagkaroon na tayo ng karapatan sa kanyang biyaya na pinagtitibay ng kanyang kautusan. So yung kanyang kautusan ngayon nagpapatibay yan sa kanyang mga biyaya na tatanggapin ng bautisan. Kasi kanina yung sa 21 verse 8 ng Revelation, sinaysay nga niya dun yung pupunta sa dagat-dagatang apoy. Oy, yun ang lagi kong sinasabi sa iyo. Anong pipiliin mo? Ngayon, ito ngayon, ang sinabi ng Panginoon, iniukit ko sa mga puso nyo. Ayun. Dami yung aksang putos. Ayun. Okay, bakit? Hindi ko tanggap inuukit. 8:10 ng Hebreo, Hebreo 8, 10, 11, 12. Maganda yun. Ang ganda yan. Hebrew 8, Diba? sir. Hebrew ano yun, di ba? Hebreo 8, 10, 11, 12. Kung hindi kinalawang yung utak ko yan kasi For this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, said the Lord. I will put my laws into their mind and write them into their hearts. Yeah. And I will be to them a God,
and they shall be to me my people. And they shall not teach every man his neighbor, and every man his brother, saying, Know the Lord, for all shall know me, from the least to the greatest. Ang tatag na pala kasi sinulat na, no? Niukit na. Kita mo. Hindi na sa bato, King. Hindi sa bato. Yung sa puso na. Puso ng tao, iniukit niya sa Ito na. upang hindi makalimutan niya. Oo. Kaya pansinin mo yung bata. Alam na niya yung masama. Ano eh. Ay, yan, sabi niya. Kahit nga yung mga hindi nakakaalam, yung mga tribo-tribo sa Oo, alam bundok-bundok, nila. wala nang di ba nakarating ang salita ng Diyos sa kanila. Pero alam nila, no? Huwag mo hindi niya nanakawan yung kapitbahay niya. Nakaukit yun sa Kaukit na yan, eh. yun. Alam Alam nila nila yun. yung masama. Hindi nila mabatas yung mga tao dun sa mga makakabundok-bundukan ng mga tribo-tribo na hindi nakalis nila yung batas ng tao. Hindi nila alam yung batas ng Diyos. Pero bakit alam nila na huwag mong nanakawin yung hindi nila nanakawan, papasukin yung nanakawan nilang gamit. Alam nila na huwag sila magpapatayan. Nakaukit yun eh, mga basic. Oo. Kaya, maganda yung maganda yung pag nag-aaral na ganito. Marami tayong nalalaman. Lalo na kung meron tayong Tututulong sa kanya. ayaw nga pala. Para ako ito. Mm. Nakabilad na ako. Yung sabi ni Sir Makoy kanina tungkol sa mga Gentiles na ganito, no? Yung Romans chapter 2 verse 14 at 15. Tingnan natin yan. Romans chapter 8, verse 1. Chapter 2 verse 14 at 15. Guys. Kapit mo nga dyan. Romans 8, 1. Sapagkat kung ang mga itin na walang kautusan sa katutubo ay nagsisigawa ng mga bagay ng kautusan, ang mga ito na walang kautusan ay siyang kautusan sa kanilang sarili na nangagtatanyag ng gawa ng kautusan nasusulat sa kanilang puso na pinatotohanan ito pati ng kanilang budhi at ang kanilang mga pag-iisip ay nangagtitimbungan o nangagdadahilanan sa isa't isa. So kahit na yung mga nasa katutubo, nasa kabundukan eh, naniniwala din sila na may Diyos kasi sumasamba rin naman, bagaman yung iba hindi pa naliliwanagan, no? Natutunan yung sinalita ng Hebrew. Yun naman mabuti tayo nilalang talaga yun. Oo. Yun yan. Ang ganda ng pag-aaral.